Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Magandang umaga sa inyong lahat. Magandang umaga din po, Father. At magandang umaga rin po sa lahat ng mga kapatid natin, mga kilala, na nakisubaybay, sumubaybay sa ating live stream. Magandang umaga sa inyong lahat din diyan. Mga kapatid, sa misang ito, itaas natin sa Diyos yung lahat ng ating mga concern, lahat ng ating mga pasasalamat sa Kanya. At para tayo maging karapat-dapat sa ating banal na pagtitipon sa ngayon, aminin natin yung ating mga pagkukulang, mga kasalanan na ating nagawa sa harapan ng Diyos. Tayong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa banal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaloob sa lupa ay kapayaman, pinupuri ka, ipinagdaan, sinasamba ka sa dakila mong kaluwalhatian. Panginoon aming Diyos, Hari ng langit, Amang makapangyarihan, Panginoong Jesucristo, bugtong anak ng Diyos, Kordero ng Ama, ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Gapin mo ang aming kahilingan, ikaw na naluklong sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin, ikaw lamang ang banal, Panginoon Jesucristo, kasama na sa luwalhati niyang Ama. Amen, 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 Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, niloob mong ang iyong salita na ibinalita ng anghel ay maging taong totoo sa sinapupunan ng mahal na Birhen. Ipagkaloob mong kaming sumasampalatayang siya'y ina ng Diyos ay matulungan niyang dumalangin sa iyo sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po tayo. Ayon sa propesiya ni Jeremias, isisilang ang isang hari mula sa angkan ni David. Ito ang maghahatid ng bagong pag-asa at bagong buhay sa Israel. Bata mula sa aklat ni Propeta Jeremias. Nalalapit na ang araw, sabi ng Panginoon, na pasisibulin kong mula sa lahi ni David ang isang sangang matuwid, isang hari na buong karunungang maghahari. Paiiralin niya sa buong lupain
ang batas at katarungan. Magiging matiwatay ang Juda sa panahon ng kanyang pamamahala at ang Israel ay mapayapang mamumuhay. Ito ang pangalang itatawag. Sinasabi ng Panginoon, darating nga ang panahon na mga tao'y di na manunumpa Nariya't buhay ang Panginoong nagpalaya sa Israel mula sa Ehipto. Sa halip, sasabihin nila, saksi ko ang Panginoon na nagpalaya sa mga Israelita mula sa lupain sa hilaga at sa lahat ng lupaing pinagtapunan ko sa kanila. Babalik sila sa sariling lupa at doon muling mamumuhay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mabubuhay siyang marangal at sasagana kailanman. Mabubuhay siyang marangal at sasagana kailanman. Turuan mo yaong haring humatol ng katwiran. Sa taglay mong katarungan, O Diyos, siya ay bahaginan, upang siya ay maging tapat, mamahala sa iyong bayan, at pati sa mahihirap, maging tapat siyang tunay. Tugon. Mabubuhay siyang marangal at sasagana kailanman. Kanya namang ililigtas ang sinumang tumawag, lalong yaong nalimot na ng mga taong mahihirap. Sa ganitong mga tao, siya lubhang nahabag. Sa kanila tumutulong upang sila'y maligtas. Tugon. Mabubuhay siyang marangal at sasagana kailanman. Ang buong Diyos ng Israel, purihin ng taong madla. Ang kahangahangang bagay, tanging siya ang may gawa. Ang dakilang ngalan niya ay purihin kailanman, at siya ay dakilain nitong buong sanlibutan. Amen, amen. Tugon. Mabubuhay siyang marangal at sasagana kailanman. Tumayo po tayo bilang nagbibigay galang sa banal na ebanghelyo. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Ganito ang pagkapanganak kay Jesucristo. Si Maria na kanyang ina at si Jose na nakatakda ng pakasal. Ngunit bago sila nakasal, si Maria ay natagpuang nagdadalang tao. Ito'y sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Isang taong matuwid, itong si Jose, na kanyang magiging asawa, ngunit ayaw niyang mapahiya si Maria, kaya ipinasya niyang hiwalayan ito ng lihim. Samantalang iniisip ito ni Jose, napakita sa kanya sa panaginip ang isang anghel ng Panginoon. Sabi nito sa kanya, Jose, anak ni David, huwag kang matakot na tuluyang pakasalan si Maria, sapagkat siya'y naglihi sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Manganganak siya ng isang lalaki at ito'y pangangalanan mong Jesus, sapagkat siya ang magliligtas sa kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Nangyari ang lahat ng ito upang matupad ang sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta. Maglilihi ang isang dalaga at manganganak ng isang lalaki at tatawagin itong Emmanuel. Ang kahulugay, kasama natin ang Diyos. Nang magising si Jose, sinunod niya ang utos ng anghel ng Panginoon. Pinakasalan niya si Maria.
Ngunit hindi ginalaw ni Jose si Maria hanggang sa maipanganak nito ang isang sanggol na lalaki na pinangalanan niyang Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo po tayo. Muli magandang umaga sa ating lahat at maging sa ating taga-subaybay, nakisa sa atin sa ating pagdiriwang sa ngayon, itong ikatatlong umaga, araw na ating paghahanda para sa nalalapit na Kapaskuhan. Magandang umaga din sa inyo diyan lahat. Sa una, palapakan natin ang Diyos sa lahat-lahat ng biyayang patuloy niyang ipinagkaloob sa atin. Thanks God, pangatlong araw na. Magaganda at gwapo pa rin kayong lahat. No? Naliligo pa naman kayo. Sure pa tayo diyan, no? Sana naliligo pa rin. Para maganda talaga yung paghahanda. Yung iba, ngumiti lang, mamaya na lang pag-uwi, maligo. No? Yung iba, okay na ngayon kasi din na masyadong malamig talaga kumpara nung mga nakaraang simbang gabi na sobrang lamig. Nakatulog ba kayo? Ha? Sobrang excited nyo sa Pasko, hindi na kayo natutulog. Nakaranas na kayo managinip? Siyempre naman, Father, sa edad naming ito. Hindi ko lang alam kung ano yung mga laman ng inyong mga panaginip. Ito ba'y okay para sa inyo o ito'y hindi okay? Minsan, pag okay yung ating napanaginipan, tuwang-tuwa tayo, no? Napapangiti tayo. Sasabihin natin, sana magkatotoo. Lalo na pag sa panaginip natin, ang lulutang yung mga taong nakautang sa atin at nagbabayad sila, sasabihin natin, sana matuloy na talaga yun. Nakaalala, buti pa sa panaginip, nakaalala yung nakautang sa akin. Minsan ang daming magagandang nangyayari sa ating panaginip. At minsan naman, meron din mga panaginip na kung saan kabaliktaran sa ating mga inaasam-asam. Halimbawa na lamang, tayo yung namamatay. O halimbawa na lamang, yung mga mahal natin sa buhay ang namamatay. Di ba pagkagising natin, takot na takot tayo. Sasabihin natin, huwag naman sana Panginoon, ano ba yun? Hindi maganda yon. Hindi ko pa gusto yon mangyari, Panginoon. Ang mga ganun na mga style. Pag matulog kayo, ano mga katabi ninyo? Aside sa mga asawa ninyo. Sa mga single dito, wala naman talang katabihan. Anong itinatabi ninyo? Mga unan, kumot, listahan ng mga utang. Meron kaming isang kapitbahay. Pag matulog siya, meron siyang dalawang bagay na tinatabi. Yung una, ballpen. At yung pangalawa, papel. Yung iba napapangiti na. Dahil lagi siyang nagbabakasakali na sa kanyang pagtulog, merong lilitaw na mga numero. Sabi niya, malay natin, baka dito lilitaw yung numero. Kasi pagkagising niya daw, maalala niya agad, isulat niya agad. Itong kapitbahay namin ito, laging tumataya sa loto. Memorize na lahat ng mga kombinasyon. Pero sabi niya, mas okay pa dir pag mapanaginipan mo talaga itong numero. Sure na sure tayo diyan. Sabi ko, aba, pag manalo ka, balato ha. Hati tayo. Minsan kung ano na lang natin ginagawa para lang talaga magkakaroon ng sa-isa yung ating buhay. Sinasabi ko ito sapagkat sa ating ebanghelyo ngayon, isa rin sa panaginip na kumbaga ang naglaro dito ng saysay sa ating mundo.
Imagine kung wala yung panaginip na yon, yung isang pangyayaring iyon, hindi natin alam kung ano kaya ang mangyari. Sino kaya ang pipiliin pa kung hindi nag-oo si Jose? Di ba, si Jose at si Maria, bago pa man yung panaginip, ay meron na silang mga plano. For sure, meron na mga plano. Pero ano nangyari? Kung tayo siguro noon sa kalagayan ni Jose or ni Maria, siguro magtatampo tayo, magagalit tayo. Di ba once nakaset na lahat at merong papasok, minsan galit tayo. Sasabihin natin, ba't ka pa pumasok? Ba't ka pa nang himasok? Itutuloy, nagkagulo. Set na sana pumasok ka pa. Nagkagulo tuloy itong aming napagkasunduan. Marahil sa yun na mararamdaman sana ni Jose. Pero, ipinaintindi sa kanya ng isang anghel na mayroon pa palang mas higit na plano para sa kanila ang Diyos. Siguro nung kapanahonan na yun, set na si Jose, si Maria, na napakaganda ng kanilang plano, pero mayroon pang ipinapakilala ang Diyos Ama na mas higit pa doon na plano. At yan ay si Jose mismo maging kaparte ng kabuuang magandang plano ng Diyos Ama na maging ama ni Jesus na Emmanuel. Ano bang makukuha natin dito sa kay Jose? Sa kanyang pagiging isang tao na bukas sa paanyaya ng Diyos Ama. Yung una, ito yung masasabi natin tapang. Tapang na may halong pagmamahal. Kasi hindi na natin ma-imagine kung ano mangyari kay Maria, no? Kay Maria. Nagbuntis siya, hindi pa sila kasal. Tapos para kay Jose, hindi pa niya ginalaw. Pwede sanang takbuhan yun ni Jose. Kagaya ng mga pangyayari sa atin sa mundo nito ngayon, sa iba. Di ba? Yung mga kabataan na hindi pa masyadong settle sa kanilang buhay, once mangyari sa mga ganon, merong buntis, or whatsoever, tatakbo ang isa. Lalayuan ang responsibilidad. Pero sa ating ebanghelyo sa ngayon, nangingibabaw itong pagmamahal ni Jose. Nangingibabaw ang kanyang pag-intindi. Nangingibabaw ang kanyang concern kay Maria. Kasi kung tinuluyan niyang tinakbuhan si Maria, kawawang-kawawa si Maria. Mapapahiya siya. Kasi una nun na epekto, masasabi ng mga chismakers, ng mga chikadora ng ibang tao na nangangalod niya itong si Maria. Sapagkat hindi pa naman siya kasal. Pero anong ginawa ni Jose? Tumindig siya. Naging matapang siya. Ibinigay niya ang kanyang sarili kahit na para sa kanya mahirap. Ibinigay niya na kahit para sa kanya malabo sa hinaharap. But then again, mas nangibabaw ang kanyang pagmamahal. At yung pangalawa, ito yung masasabi nating tiwala. Si Jose mismo naniniwala na itong plano ng Diyos Ama ay siyang makapagbibigay ng tunay na kagalakan. No? Naiintindihan ni Jose itong paanyaya ng anghel, imbitasyon ng anghel na siya mismo kaparte ng malaking plano, magandang plano ng Diyos Ama. Mahirap yun, ha? Mahirap yun. Kagaya na lang sa ating kinakaharap sa ngayon, mahirap. Kung ating titingnan, ang dami ng mukha ng mga tapang na may halong pagmamahal sa ating henerasyon sa ngayon. One picture, yung ating mga hospital frontliners. Nandun yung kanilang tapang. Tapang na may halong pagmamahal. Di ba kung ating titingnan, pwede naman sila mag-aalis doon. Pwede naman sila magsiserve.
Pwede naman nilang isipin muna yung kanilang sarili. But then again, nandun yung kanilang tapang. Buhay na buhay yung kanilang courage. Yun yung sinasabi nating courage in the name of love. Yung tapang, kumbaga nasa likod ang pagmamahal, na may halong pagmamahal. Yung mga doktor nating kakilala, may mga pera naman yon. Pwede na silang aalis. But then again, they are being called na maglingkod sa kanilang kapwa. Mga nurses, nandun. Binibigay ang kanilang sarili. I have friends na mga nurses, yung iba classmates ko, yun din yung mga katanungan ko. Sabi ko, ba't ka pa nandiyan? Minsan niloloko ko, ba't ka pa nandiyan? Ang delikado na nga diyan eh. Ba't mo ba ibinibigay yung iyong sarili? Pwede ka lang mag-enjoy. Marami kang pera. Sabi nila, Father, nakikita ko yung sinasabi mo before pa lang. Naglalaro yan sa aking isip. Pero sabi niya, meron pang mas mabigat na dahilan itong inuusig ng aking puso. Sabi niya, meron akong propesyon at gusto kong ibalik sa Diyos pagpapasalamat sa Kanya. Aside sa aming sinumpaan, ito sa aming profesyon, mas mabigat itong dahilan ng itong inuusig ng aking puso na kumbaga, I could help more sa tulong ng aking profesyon. Tapos ibinalik niya sa akin, kayo Father, ba't kayo labas ng labas? Ba't mo dinadamay ang iyong mga volunteers na mabigay ng mga ayuda? Sabi ko, wag nang masyadong seryoso. Nagjo-joke lang ako. Pero kung ating titingnan, nakakamangha ang mga taong iyon. No? Nakakamangha. Hindi natin ma-imagine sa mga magulang. Kasi isa yung temptasyon sa mga magulang. Sasabihin sa mga anak ng mga nurses, mga doctors, huwag ka nang pumunta ng ospital. Huwag ka muna mag-duty. O mayroong mga magulang na mga anak nila, mga pare, ano na naman yan? Lumalabas ka na naman? Ba't ka pupunta diyan? Nandun sa kasagsagan ng virus. Minsan din natin maintindihan, pag itong ating tapang sa paglilingkod, paghaluan natin ng pagmamahal, minsan tayo lang nakakaintindi at ang Diyos. Pero later on, they will soon realize na ang lahat ng ito, ginagawa mo para sa iba at para sa Kanya. Courage in the name of love. Gagawin mo lahat para lang maibigay mo sa iyong pamilya. Naalala niyo dati, nag-aagawan tayo ng alcohol, ang dami nating binibili, na minsan din natin iniisip yung iba. Sabi natin, kailangan to ng pamilya ko eh. Kailangan to ng pamilya ko. Yung dala mo, pwede mo nang iligo. Yung iba nga, walang maibili. Minsan ganun tayo, magmahal minsan talaga. Hindi natin mapigilan. Sobra-sobra. Kaya lang, sa sobra-sobra, diyan lang din mismo naglalaro sa ating pamilya. Nakakalimutan natin na pag magmahal tayo sa Diyos, kailangan rin nating mahalin yung ibang tao, yung ating kapwa. Minsan nakakalimutan natin yung pangalawa, itong tiwala. Na sobrang bilib natin sa ating sarili, na magagawa natin lahat, nawawala yung tiwala natin, na meron tayong kasamang Diyos, na kung saan siyang pupuno sa ating mga pagkukulan. Si San Jose, yan yung ginawa niya. Ibinuhos niya lahat. Kahit na minsan para sa kanya, medyo mahirap, malabo, pero ibinuhos niya lahat. After all, nagpapahinga siya. Kasi pakiramdam niya, anyway, naibigay ko na lahat, Diyos na ang bahala. Kung ano man yung aking pagkukulang. Iwan ko lang kung nakakita na kayo ng imahe, itong sinasabi nating Sleeping Saint Joseph. Ito yung inintroduce natin ng Santo Papa ng pagbisita.
Ano bang klase itong santo? Tulog-tulogan lang. Tulog-tulogan lang. Pwede palang ganon. Pwede palang maging santo. Tulog-tulogan lang. Pero kung ating titingnan, napakaganda po ng ginawa ni San Jose. Itong ating pagkamatapang pala, hindi ibig sabihin na maganon tayo, mabunganga. Itong si San Jose, ipinapakita sa atin na tahimik lang na gumagawa ng mabuti. Kasi si San Jose matuwid na tao eh. Kaya lang hinahamon siya sa isang pangyayari. Hindi siya nagpadala. Nagpadala siya sa kalooban ng Diyos. Ganun katindi yung naging partisipasyon ni Jose sa ating kasaysayan. Tayo kaya, ano kaya yung ating maibigay, may contribute bilang anak ng Diyos? Aside sa pagbibigay natin ng ating pagmamahal sa ating mahal sa buhay, yung ating pagpapakita ng pagmamahal sa ibang tao, buhay pa ba? Yung ating tiwala sa Diyos, Emmanuel, na kasama natin sa ating buong buhay, buhay na buhay pa ba? Isa itong panyaya sa ating lahat, nawa sa ating buhay, makikita natin ang Diyos. Mararamdaman natin itong Emmanuel na sa ating buhay, sa kabila ng lahat na ating kinakaharap, sana makikita natin ang Diyos na kasama natin. Ano mang meron sa atin sa ngayon, sana mangingibabaw yung ating tapang na may halong pagmamahal sa pagharap ng lahat ng mga ito. At higit sa lahat, tiwala natin sa Kanya. Amen. Magsitayo po tayo. Pinagkatiwalaan ng Diyos si San Jose upang maging ama ni Jesus dito sa mundo. Sa tulong ng kanyang panalangin, dumulog tayo sa amang patuloy na kumakalinga sa atin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para kay San Francisco na ating Santo Papa, na ating obispo, mga kaparian at mga lalaking relihiyoso, masalamin nawa ang dakilang pag-ibig ng Diyos sa pamamagitan ng kanilang makaamang pagkalinga. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga naglilingkod sa ating bayan, matularan nawa nila ang katapatan ni San Jose. Nang sa gayon, magkaroon sila ng malasakit at paglingap sa kanilang mga nasasakupang pamayanan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga haligi ng tahanan, may padama nawa nila ang pag-ibig at pag-aaruga sa kanilang mga pamilya sa pamamagitan ng kanilang pagsusumikap at suporta. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga may pinagdaanan sa buhay, makatagpo nawa sila ng pag-asa at pananampalataya sa pamamagitan ng halimbawa at gabay ni San Jose. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga yumao, makapasok nawa sila sa kaharian ng Ama nating nasa langit. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Sa ilang sandali ng katahimikan, ating ipanalangin ang iba pang mga pangangailangan ng ating pamayanan, pati na rin ang ating pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin.
O Diyos, tulungan mo kaming magkaisa bilang isang mag-anak sa ilalim ng iyong pagkalinga. Turuan mo kaming matulad kay San Jose na siyang naging tapat at masunurin sa kanyang mga pangako sa iyo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristong aming Panginoon. Amen. Amen. Magsiupo po tayo. Kapuri-puri ka Diyos sa selamutan sa mga penarito ni alay mula sa kuwalet na ba na tagapagpagilan di ako. Kapuri-puri ka Diyos sa mga ating sa mga Panginoon. Skip. Magsitayo tayo. Manalangin kayo mga kapatid upang pag-ain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating pakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang mga alay naming nakahain sa iyong dambana ay pabanalin nawa ng paglukob ng banal na Espiritu na pumuspos sa sinapupunan ng mahal na Birheng Maria upang magdalang tao at magsilang sa iyong anak na siyang namamagitan magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon, At sumaiyo rin. itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ang pagsusugo mo sa Kanya ay pinahayag ng lahat ng mga propeta. Ang pagsilang niya ay pinanabikan ng mahal na Birheng, Kanyang inang tunay sa kapangyarihan ng Espiritong Banal. Ang pagdating niya ay inilahad ni San Juan Bautista sa kanyang pagbibinyag. Ngayong pinaghahandaan namin ang maligayang araw ng kanyang pagsilang, kami nananabik at nananalangin lubos na makaharap sa kanyang kadakilaan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubuni sa iyong kadakilaan. Panginoong Diyos na makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kaluwalhatian mo. Sa ngalan ng Panginoon, Hosana, Hosana sa kaitaasan, Hosana, Hosana. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu,
Gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati na iyon, iniabot sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman nung matapos sa hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyin natin ang misteryo ng pananampalataya. Sarili ay inihain bilang pagkain inumin, pinagsasaluhan natin hanggang sa siya'y dumating, hanggang sa siya'y dumating. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kahit ni Francisco na aming Papa at ni Pablo Virgilio na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw, kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng Malabiring Maria, Ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kabiyak, kaisa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikarangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng
Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng mga galing na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw at pagtawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipagpatuloy sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkaluban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat sa iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace, 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 peace. Kasalanan ng mundo, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, maawa ka. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo, ipagkaloob
mo sa amin ang kapayapaan. Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Magsitayo po tayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa aming pagsasalo sa banal na hain, lagi nawa naming madama ang iyong kagandahang loob upang kami magkamit ng kaligtasan, pakundangan sa pagkatawang tao ng iyong anak, ngayong aming ginugunita ang kanyang ina, sa pamamagitan din ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Oratio Imperata laban sa COVID-19. Makapangyarihan at mapagmahal na Ama, nagsusumamo kami sa iyo upang hilingin ang inyong patnubay laban sa COVID-19 na nagpapahirap sa marami at kumitil na ng mga buhay. Gabayan mo ang mga dalubhasang naatasan na tumuklas na mga lunas at paraan upang ihinto ang paglaganap nito. Patnubayan mo ang mga lumilingap sa may sakit upang ang kanilang pagkalinga ay malaki pa ng husay at malasakit. Itinataas namin ang mga nagdurusa, makamtanawa nilang mabuting kalusugan, lingapin mo ang mga kumakalinga sa kanila. Pagkamitin mo ng kapayapaang walang hanggan ang mga pumanaw na. Pagkalooban mo kami ng biyaya na magtulong-tulong tungo sa ikabubuti ng lahat. Pukawin ang aming pagmamalasakit sa mga nangangailangan. Nagsusumamo kami na iyong ihinto na ang paglaganap ng virus at ipag-adya kami sa lahat ng mga takot. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo na nabubuhay at nagaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, iisang Diyos mag-asawalang hanggan. Amen. Dumudulog kami sa iyong patnubay, mahal na Ina ng Diyos. Pakinggan mo ang aming mga kahilingan sa mga pangangailangan at ipag-adya mo kami sa lahat ng kasamaan. Maluwalhati at pinagpalang Berhen. Amen. Mahal na Berhen, mapagpagaling sa may sakit, ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, Ipanalangin mo kami. San Roque, Ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, Ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod. Ipanalangin mo kami. Panalangin sa Berhen ng banal na puso ni Jesus. Alalahanin mo, mahal na Ina ng banal na puso ni Jesus, ang mga dakilang bagay na ginawa ng Panginoon para sa iyo. Hinirang kang maging kanyang ina. Ninais Niyang malapit ka sa kanyang krus. Binahaginan kanya ng kanyang kaluwalhatian. Dinirinig niya ang iyong panalangin. Sa kanya'y alay ang aming papurit pasasalamat. Na tulad mo'y mamuhay kaming lagi sa pagmamahal ng iyong anak, upang ang kanyang kahari ay patuloy na maisakatuparan. Samahan kaming lahat sa bukal ng buhay na nagmula sa kanyang puso, nang lumaganap sa sanlibutan ang pag-asa at kaligtasan, ang katarungan at kapayapaan. Pagmasdan mo kaming sayo'y nagtitiwala, pakinggan mo kaming sayo'y nagsusumamo, maranasan nawa naming lagi ang makainang pagkalinga mo siya nawa. Berhe ng banal na puso ni Jesus, Ipanalangin mo kami. Berhe ng banal na puso ni Jesus, Ipanalangin mo kami. Berhe ng banal na puso ni Jesus. Ipanalangin mo kami. Magsiupo po tayo.
Pasalamatan po natin ang Tanyedo family sa patuloy na pagpagamit ng kanilang lugar upang dito idaos ang ating misa at iba pang gawain. Ang lahat na tumulong sa paglingkod, ang lay Eucharistic ministers, Knights of the Altar, collectors, lector and commentator, at sa music ministry, at sa SOCOM na nagko-cover ng ating live streaming tuwing umaga, at sa atin po na narito ngayon, at higit sa lahat sa nangunguna sa ating banal na pagdiriwang na si Reverend Father Richie Y. Estrada, MSc. Pasalamatan din po natin ang sponsor ng ating misa ngayon ay ang San Juan Bautista. Bukas po ang sponsor ay ang St. Louis de Montfort. Salamat din po sa bumubuo ng sangguniang ng Barangay Baisa sa pamumuno ni Kapitana Gemma Juan para sa ating thermal scanner, alcohol dispenser at foot bath. Magsitayo na po tayo. Sulitin ko lang yung panawagan namin sa kongregasyon namin sa Missionaries of the Sacred Heart ngayong darating na Disyembre 20 alas 6 ng gabi ay meron kaming live concert. Sila lang. Pero kasama kami in spirit. So kapag may free time kayo, feel free to watch. Doon po naka-live sa ating page sa Missionaries. Meron din kami sa Missionaries of Sacred Heart. At the same time, meron din tayo sa ating page mismo sa Our Lady of the Sacred Heart. Alas 6 po yun ng gabi sa Disyembre 20. Pangalawa, sa mga medyo late na makarating, pwede kayong magdala ng inyong sariling upuan para meron kayong maupuan. Halimbawa, nararamdaman nyo na malapit na yung 4:30, magbitbit na kayo ng upuan para makaupo kayo. Kasi yung dito na sa loob, matagal na po sila nagpa-reserve, last year pa lang po. Kaya ganun talaga, punuan. Oo. Kaya magdala na kayo ng inyong upuan para komportable kayo sa loob ng isang araw na magsisimba. Isang oras pala. Isang araw. Okay. Muli, maraming salamat sa inyong lahat. See you again tomorrow sa ating pang-apat. Pang-apat niyo pa, no? Late kayo. Kami pang-5 na. Sige, muli, palapakan niyo ang bawat isa na naglaan ng panahon para pa sa paghahanda para sa nalalapit na Pasko. Sumainyo ang Panginoon At sumaiyo rin. Magsigo kayo at hingin ng pagpapala ng Diyos. Ang makapangyarihang Diyos Ama na bugtong na anak na naparito na noon at tinihintay nating bumalik ngayon ay siya nawang magpabanal sa inyo, pakundangan sa liwanag ng kanyang pagdating at siya rin nawang pumuspos sa inyo sa pagpapala ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Patataginawa niya kayo sa pananampalataya, paligayahin sa pag-asa at pakilusin sa pag-ibig na puspos ng sigla ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Kayong nagagalak sa pagdating ng nakatawang taong manunubos ay puspusin nawa niya ng gantimpalang buhay na di matatapos kapag siya'y dumating ng may kadakilaang lubos magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Amen. Tapos na ang banal na misa, humayo kayong mapayapa. Salamat sa Diyos. Natatanaw ng bulan ang kagandahan ng umaga, pagmamasdan sa tuwina